Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand D. Bongbong Marcos Jr. na ang taunang pagdiriwang ng birth anniversary ng pumanaw niyang amang si Presidente Ferdinand Marcos Sr. ay naglalanegation yung panatilihing buhay ang kanyang alaala. It is a rebirth of not perhaps the physical body of Ferdinand Marcos, but it is a rebirth of his dreams, of his wisdom, of his love for his country, pahayag ni Marcos Jr., matapos ang isinagawang misa para sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani nitong Linggo, 11 ng Setyembre. Let us keep that flame alive. It is reborn. Let us keep it strong and bright and let it guide us through all that we do in the future in the service of our beloved Philippines, patuloy niya. Ngayong September 11 ang ika-105 birth anniversary ni Marcos Sr. Hinimok naman ngayon ng ilang senador ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na mag-offer sa mga indigent kidney patients ng mas maraming dialysis treatments. Kung maalala ng buwan ng Hulyo, inatasan na po ng PhilHealth ang kanilang coverage para sa mga outpatient hemodialysis mula 90 sa maximum na 144 sessions hanggang December 31 para sa mga members at yung kanilang mga dependents na mayroong chronic kidney disease stage 5 at sa mga rehistrado po sa PhilHealth Dialysis Database. Ang ika-71 hanggang sa ka-144 na mga sessions ay eksklusibo namang gagamitin para lamang sa outpatient dialysis at ang anumang hindi nagamit sa sesyon ay hindi na raw pwedeng gamitin sa 2023. Pero ayon po kay Senator Amy Marcos, dahil sa dami ng mga Pinoy na mayroong kidney disease ay marami rin sa kanila ang hindi kayang magpagamot. Sa mga public hospitals naman umano at sa National Kidney and Transplant Institute kung saan mas mura ang dialysis ay mahaba naman itong pila. Base sa record mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, as of buwan ng Mayo po, ang kidney-related disease ay isa sa top 10 leading causes of death dito sa bansa. Dahil dito sinabi ni Marcos na nagkain ito ng bill para sa fixed 180 dialysis session para sa mga indigents. Ibig daw nitong sabihin na ang extra savings para sa mga indigent patients kasama ng benepisaryo mula sa PhilHealth or benepisyo mula sa PhilHealth na pababa po ang average na 3,500 pesos na bayad ng dialysis po yan kada session. Kaugnay niyan, una rito, naghahain na rin si Senator Christopher Bongo ng measure na nagmamandato sa PhilHealth para makapag-provide ng free dialysis sa lahat ng kailang mga miyembro. Ang proposed Free Dialysis Act of 2022 ay nagbibigay ng direktiba sa PhilHealth sa pamamagitan ng consultation sa Health Technology Assessment Council na mag-develop ng comprehensive dialysis benefit package na siyang magko-cover sa lahat ng bayad sa hemodialysis at peritoneal dialysis treatments, session at procedures sa mga PhilHealth accredited health facilities. Mula ring umapila si Senator Risa Ontiveros sa PhilHealth na patuloy na magbigay ng libreng dialysis sessions. Anya, bawat pasyente raw ay nangangailangan ng 156 dialysis para sa complete treatment sa loob yan ng isang taon at 12,000 pesos weekly expenses. Hinimok din ito ang Department of Health na paigtingin ang health promotion at disease prevention kabilang ng early detection ng posibleng renal problems sa mga bata. Itinutulak naman ni Senator Joel Villanueva ang establishment ng dialysis centers sa national, provincial at regional hospitals para siguruhin ang lahat ng mga pasyente ay madali lamang makapagpagamot nang hindi na bumabiyahe ng malayo. Parehong panukala din ang batas ang inihain ni Senator J.V. Ejercito na nagre-require sa lahat ng regional at provincial government hospitals na mag-establish, operate at magmintina ng dialysis ward o unit na magbigay ng libreng dialysis treatment sa mga indigent patients. Samantala po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pangungunahan ulit itong cabinet meeting ngayong araw at Pamilya Marcos naman nagpasalamat sa mga umalala sa dating Pangulong Marcos Sr. sa kanyang ika-105 kaarawan at ma-report si Bongbong Dennis Samito. Pistulang lagari ang schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula pa nitong weekend dahil nga sa mga aktibidad may kinalaman sa kanyang pamamahala sapagkat may cabinet meeting ngayong araw alas 9 ng umaga. Pero nitong nakalipas na araw ay nagtungo ang kanilang pamilya sa libingan ng mga bayani at ganoon din ay bumisita doon sa Ilocos Norte para sa ilang aktibidad kaugnay ng paggunita ng ika-105 taon ng kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dito ay nalala ng kasalukuyang Pangulo ang kanyang tatay at ang naging
ambag nito sa mga nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyan. Yan naman, todo pasalamat din ang Presidente doon sa mga naniniwala at nagsusulong pa rin ng mga advokasya mula noong mga nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyan. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will not have done the work we know needs to be done, the work that Ferdinand Marcos taught me and taught all of us. So let this be once again a kind of beginning, a beginning that in fact returns to the old days and the old ways. Not the old ways of doing things, but the old ways of service, of honor, of dignity, of love, of compassion, of patriotism. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At para nga dun sa iba pang mga detalye hinggil dun sa aktibidad sa Ilocos Norte, mamaya naman Bombo Gerald ay iuulat ng Bombo Radio Lawag. Samantala, dito sa gabinete ay inaasahan na magpipresenta ang ilang miyembro ng gabinete para dun sa kanilang mga prioridad. Dahil nga may kinalaman ito sa pagbalangkas ng iba pang mga programa na umuusad na ngayon sa Kongreso, yung ilang mga panukala na isinusulong dati ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. So, kukonsultahin ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, lalo't may nalalapit na namang lakad ang Presidente patungo sa Estados Unidos para sa United Nations General Assembly, kung saan siya ay magbibigay din naman ng kanyang talumpati. Naasahan na tatagal hanggang mamayang bandang tanghali ang cabinet meeting ng Marcos Cabinet, lalo't ito'y may iba pa mga lakad ng Pangulo bandang hapon. Bombo Gerald. Pinabibilisan na raw ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III itong inventory ng ideal government-owned lands na nasa ilalim po ng Executive Order 75 na kinabibilangan ng state universities at colleges nationwide. Ito ay bahagi ng commitment ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na 6 na taon. Ayon po kay Estrella, wala umanong moratorium para ipahinto itong pamamahagi ng government-owned lands at state universities at colleges. Sa ngayon, patuloy pa rin daw na ipinoproseso ng Department of Agrarian Reform ang pag-evaluate sa mahigit 56,000 hectares ng government-owned lands sa buong bansa na covered yan sa ilalim ng Executive Order 75 Series of 2019. Nasa 26,000 naman daw na kailangan pang i-validate. 26,000 itong i-validate at target na ipamahagi ng libre sa mga qualified beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kailangan daw nilang i-evaluate at magsagawa ng inventory sa coverable SUCs at ma-identify kung saan ang mga area na nagamit para sa agri-research. News pa rin, inihinto na ng Professional Regulation Commission of PRC itong kanilang polisiya na hindi pumapayag sa mga gurong mag-renew ng kanilang mga lisensya dahil sa mga hindi nila nabayarang mga utang. Ayon po sa Department of Labor and Employment na siyang mayroong jurisdiction sa PRC, epektibo ngayon na ay suspendido na itong polisiya na nasa ilalim ng Memorandum Order number 44. Ang naturang order ay para sa mga professionals na mayroong mga nakabinbing administrative cases na siya namang dahilan ng hindi pag-renew ng PRC sa mga lisensya ng mga ito. Ayon po sa DOLE, ang naturang polisiya ay natugunan daw sa Resolution 1558 na pirmado ni Acting Chairman Jose Cueto Jr. at Commissioner Erwin Enad. Pero kinestyon naman ito ni Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Anya, paano raw mababayaran ng mga professionals ang kanilang mga utang kung hindi naman sila makakapagtrabaho dahil sa hindi na-renew na lisensya. Dagdag ni Laguesma, dapat din umanong mag-focus ang PRC sa kanilang regulatory function sa undesirable acts mula sa pag-exercise ng profession. Sa ilalim ng kanilang mandato, ang PRC ay dapat mag-administer, implement at enforce itong regulatory laws kaugnay sa pagbibigay pa rin ng lisensya sa mga professionals at occupations na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Sinabi rin po ni Laguesma na ang kada regulasyon ay dapat na reasonable at hindi ito dapat gamitin para maparusahan o mamultahan ang mga professional dahil sa kanilang socio-economic status. Ang pinakahuling development ay kasunod na rin ng naging pagbubunyaga ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro noong nakarang linggo na mayroon daw utang taging at ang karamihan daw sa mga nabibiktima ay mga guro. Para naman sa panig ni Cueto, sinabi nitong nakahandang i-review at kumonsulta itong PRC sa ilang professional boards para ma-promote ang efficiency at fairness sa kanilang proseso at disciplinary procedures.